Wala pa bang balita? Sa ngayon, wala pa. Gastusin na ang lahat kahit baligtarin ang buong San Andres. Kailangan mahanap ang kapatid ko. Nawawala si Kinhao, ang nag-isang tagapagmana ng Palacios Group of Companies. Kung sino man ang makakahanap kay Kinhao, may pabuyang 5 milyon. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na. Sage, hanapin. 2 araw na lang bago ang pagdiriwang ng pagharili. Kailangan nandoon ang kapatid ko. Mahanap niyo ba talaga siya? Senyorita, ginagawa po namin ang lahat para mahanap si Segundo Senyorito. Sandali, senyorita. Nahanap na po namin si Segundo Senyorito. Susundan ko na siya ngayon. Ang pinakamayamang angkan sa San Andres. Si Kinhao, ang segundo senorito ng Palacios Group of Companies. Che, sinungaling. Itong si Kinhao ng Palacios. Kamukhang kamukha ko. Che. Eto na. Eto na. Xiao Jing, ano nang ginagawa mo? Buong maghapon naghirap si Mama para lutuin to. Pagkatapos mo mag-deliver, uwi ako para i-celebrate yung birthday mo. Bakit mo naman ginaganyan? Birthday ko tapos itong mga basurang pagkain ang ihahanda mo. Parang pinalabas mo kung pulubi. Xiao Jing, ito yung bag na gusto mo noon. Ilang buwan akong nag-ipon ng sweldo para mabili yan. Sana magustuhan mo. Layas, sinong may gugustuhin itong class A na pick? Xiao Jing, tama na yan. Magababata kayo ni Sawi. Ah? Alam ni Mama na dahil doon sa 300K na sablay na hindi na pagkasunduan, kaya ganyan ka. Pero naubos na ang lahat ng pera ng pamilya natin. Bigyan pa kami ng kaunting panahon. Kahit ibenta ni Mama ang bitukat dugo, yang sablay na pera, ibibigay ko sa'yo. Ma, ano yung sinasabi mo? Huwag ganyan. Linyi. Pasipsipin mo na lang ng dugo bituka yung nanay mo para makabayad. Bayaran mo muna yung tambak mong utang sa akin bago ka dumaldal. Yung 200,000 na utang mo sa akin, Linyi. Kailan mo balak bayaran? Sa ilang araw, patong-patong na yan. Hindi na yan ganyang halaga. Anak, bakit umabot ng 200,000? Paano nangyari to? Ma, noong nakaraang linggo, may nagustuhan set ng makeup si Xiao Jing, kaya umutang ako. Kaysa uhaw ng 20,000. Pero ilang araw pa lang, naging 200,000 na agad. Ano? Nangutang ka sa 5 tandang bawas 6. Era mo yan, Linyi. Tanga, ikaw may gusto niyan, wala akong pakialam. Ang utang, dapat bayaran. Ito ang batas ng buhay. Xiao Jing, sinamba na kita sa lahat ng gusto mo. Lahat binigay ko. Tapos ngayon ganyan ka magsalita. Sinusuklian mo ba ng ganito ang pagmamahal ko? Pagmamahal, huwag kang tanga, Linyi. Hindi mo pa bagets. Para kang asong sunod-sunod lang sa akin. Isa kang simp na simp. Hindi mo ba alam ang kasabihan? Ang lalaking sunod-sunod. Sa huli, alaring napapala kundi kahihiyan. Liu Jing, anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, matagal mo nang nilalanding girlfriend mo? Kami na, ang pinapangap mong diyosa, para lang isang utusan sa akin. Sunod-sunuran siya sa bawat utos ko. Ang sarap niya, par. Ang kakapal ng mukha nyo. Ayo talaga, mga salot na yawa. Ma! Papatayin ko kayo. Makikipapatayin ako. Punyeta ka, Linyi. Isa ka lang hampas lupang delivery boy. Hahampasin mo ko. Isang araw na lang ang taning mo. Pag hindi ka nagbayad, magbilang ka na ng huling hininga mo. Ara na. Kayong dalawang salot na yawa na yan, pagbabayaran nyo to. Ma!
Patawad sa pagdating ng ambulansya. Segundo, senyorito. Segundo, senorito. Anong segundo, senorito? Nagkakamali yata kayo. Walang pagkakamali. Kayo po ang nawawalang segundo, senyorito ng mga palasyos. Ang tunay na kapatid ni Senorita Kinyanran. Dati, siguro hindi. Pero simula ngayon, kayo na. Ma, tama na yan. Dalhin natin si Mama sa ospital. Bilisan inyo. Mga tao, ilabas agad ang pasyente at dalhin sa ospital. Ngayon din. Ma, Segundo, senyorito. Huwag mag-alala. Para sa inyong ina. Pero sa ngayon, kailangan ninyo po akong samahan. ha? Kamukha. Sobra talagang kamukha. Kayo. Kayo si. Kayo ang presidente ng Palacios Group of Companies. Ang diyosa ng San Andres, si Kinyanran. Anong kailangan niyo sa akin? Wala nang oras para sa mahabang paliwanag. Ang mahalaga, malaman mo. May trahedyang nangyari sa angkan ng mga palasyos. May nagtangkang pumatay sa aking kapatid at may iba pa na nagkaabang. Sa aming kayamanan, kamukhang kamukha mo ang kapatid ko. Kailangan kitang maging peking siya. Para makadalo ka sa pagdiriwang ng paghalili ng mga palasyos sa makalawa. Ano? Gusto mong magpanggap akong soul here ng Palacios Group? Kung gagampanan mo ito ng maayos pagkatapos, bibigyan kita ng 5 milyon. Eh kung tumanggi ako, Kung tumanggi ka, papatayin lang kita. Alam mo ba ang ganito kalaking sikreto ng angkan ng mga palasyos? Sa tingin mo ba, makalalabas ka pa rito ng buhay? hello? Sino to? Ano? Brain hemorrhage. 500 mo ang gasto sa operasyon. Naiintindihan ko na. Yung ospital sila yung tumatawag para singilin ka, no? Umayag ka na. Lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo. Sasagutin na ng mga palasyos. CJ, pumapayag na ako. Pirmahan mo na ang kontratang ito at magiging epektibo na ang kasunduan natin. Nakapirma na ako sa kontrata. Pwede niyo na bang ipa-opera agad ang nanay ko? Relax. Kapag nangako ang isang Kinyanran, tinutupad niya yan. Mayordomo, tawagan mo ang pinakamagaling na brain surgeon dito sa San Andres. Gamitin ang pinakamahal na gamot. Walang hangganan ang gastos. Sarge po. Eh anong kailangan kong gawin ngayon? Ang kapatid kong si Kinhao, isa yang walang hiya. Mayabang at mapagmataas na pabigat na anak. Ang unang-una mong matututunan, kalimutan mo na yang. Pagiging duwag at mukhang pobre mo. Dapat lumaki ang ulo mo. Palitan niyo na ang gamit ng segundo, senorito. Magbihis na. Senyorita, masyadong mahina ang pangangatawan ng linyi na to. Akayanin niya kaya? Wala na tayong ibang choice ngayon. Sugal na lang to, tiwala ako sa kanya. Mukha, meron na. Pero yung asta mula sa kaibuturan, napakalayo. Paano ko ba ito mapapaganda? Ang tunay na asta, nahahasa lang yan sa totoong laban, hindi sa pagsasanay. Walang limit yung card na yan. Gamitin mo kung saan mo gusto. Tandaan mo, 2 araw lang ang meron ka para makibagay sa bago mong pagkatao. Sa loob ng 2 araw, kailangang malaman ng buong San Andres na ang nag-iisang kapatid kong si Kinyanran, Yung pinakagarapal, pinakasalbaheng segundo senorito ng mga palasyos, ay nagbalik na. Sige, nakuha ko. saan tayo magsisimula? Inasos ka na ko at ko ng 2 salot na sina Liu Jing at Zhao Hao. Ang gusto ko lang ngayon, maningil. Gusto kong magiganti. Walang problema.
Silang lahat, ang mga pinakamagagaling na tauhan ng angka namin. Pati ang daang luxury car ng kapatid ko sa garahe. Gamitin mo silang lahat. Isama mo sila. Ipagtanggol mo ang sarili, gumanti ka. Ang angka ng mga palasyos, kami ang iyong pinakamatibay na sandigan. Sumunod kayo sa akin. Senyorito, tignan niyo po ang daloy ng linyada ng sports car na ito. Napakaganda, di ba? Senyorito, nauhaw ba kayo? Baka gusto niyong uminom. Senyorito, inutusan po kami ng senyorita na buong pusong tumulong sa inyo. Yung ipinahanap ninyo kanina. Yung lokasyon ni na Liu Jing at Zhao Hao. May tiyak na tayo. Nasaan sila? Nasa Peak Luxury Car Club. Pumipili ng quotes. CJ, magpadala ka agad ng mga tauhan doon. Dude, saan ka ba nagpunta? Balita ko may nangyari sa mama mo. Yung visit na Liu Jing na yun, inabuhan ka na naman, di ba? Okay ka lang? Wala to, tol. Tapos na. Anong tapos na? Di pa tapos to. Bilang kaibigan, padalhan mo ko ng location, pre. Dapat samahan kita. Hanapin natin yung mga salot na yawan na yan para maningil. CJ, Salamat, Manong. Magandang aw, senyorito. Dude, ang dami nila. Saan mo nakuha to? Nagsushooting ka ba ng pelikula? tumigil ka nga sa kadadada. Sumunod ka lang sa akin. Kayong lahat. Hintayin nyo na lang ang signal ko dito. Hoy, pair. Kay, kaya ba talaga nating pumasok dito? Na tayong dalawa lang? Mukhang napakamahal ng lugar na to. Grabe. Tanggalin mo iyang ba sa tanong mo. Pasok. Paumanhin, Gino. Isa po itong high-end na car showroom. Hindi kami tumatanggap ng kung sino-sino lang na walang balak bumili. Dalawang minuto. Bihisan mo ng maayos ang kaibigan ko. Dude, anong klaseng kawerduhan na naman to? Abang-abang ka lang. Tatlo. Armani Couture. Dude, ilang libo to? Sigurado? Oh, kamusta? Qualified na ba siyang pumasok ngayon? Patawad po, nagkamali ako ng hasga. Pasensya na po talaga. Mga mahal naming bisita. Tuloy po kayo sa loob. Tara, per. Anong klaseng sasakyan ang gusto nyo? Sir, patingnan nyo, bagong dating na modelo. Ito yung bagong dating sa showroom namin, pati na rin ito. Bossing Lin, anong nangyayari? Ibang-iba ka na ngayon. Pa kang binago ng Diyos. Saan galing yung pera? Aba, hindi ba yan si Linyi? Isang hampas lupang delivery boy. Anong karapatan ng mahirap na tuna pumasok dito? Alam mo ba kung magkano ang isang sasakyan dito? Kung ang isang mukhang perang salot na yawa na tulad mo ay nandito, bakit naman ako hindi pwedeng pumasok? Sino ang tinatawag mong salot? Ikaw ang tinutukoy ko. Liu Jing, magtanong ka nga. Sa konsensya mo, hindi ba't mabuti si Bossing Lin sa'yo? Lahat na masarap at maganda, sa'yo. Paano mo nagagawang nagtihan si Bossing Lin ng ganito? Mga mumurahing abuloy lang naman yun. Nagkakalat ka pa dito. Ni hindi nga abot yang mga yan sa presyo ng isang bag ko ngayon. Ngayong kasama ko na si Boss Hao, ang sarap ng buhay ko. Kita mo to, bibili si Boss Hao ng kotseng ito para sa akin. Isang 300K na luxury car. Bata, mukhang hindi ka natuto sa huling bises na pinagsabihan kita. Kailan mo babayaran yung 200K na utang mo sa akin? Huwag mong sabihin. Gusto mo ring matulad sa tanda mong ina. Na pinalo ko para ma-ospital? Hahaha. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo. Puntahan to ng mayayamang tao. Walang lugar dito ang kaguluhan. Security, nasaan na ang guard?
Sir, pakiusap, huminahon po. Huwag po kayong makaabala sa ibang customers. Bossing Lin, huwag munang padalos-dalos. Nakita na natin sila. Lumabas muna tayo. Saka natin sila dahan-dahang turuan ng leksyon. Hindi pa huli ang lahat. CJ, tingnan muna natin ang mga sasakyan. Titingin ka? May naiintindihan ka ba? Ayaw mo bang bumili, ha? Nakikita mo yun? 300,000 yun. Regalo ko kay Xiaojing. Ikaw na to, ilang taon kang? Maghahatid ng pagkain bago mo mabili yan? Ganito na lang. Yan at yan. Tig-isang unit ng bawat isa. Sir, ibig niyo pong sabihin, kukuha kayo ng isang unit sa dalawang modelong ito. Ang kabuwang presyo ay nasa 600,000. Tama. Bossing Lin, nababaliw ka na ba? 600,000. Anong gagawin mo sa maming sasakyan? Yung isa, imaneho. Yung isa, titingnan ko lang. Bawal ba? Linyi, sino ang niloloko mo diyan? May pera ka ba? Bata, pinapayuhan kita. Bumibili ka ng sasakyan. Bawal i-cancel ang order. Kailangan mong magbayad ng deposito. So, ano ngayon? May nagyayabang dito ay. Feeling ko talaga. Wala siyang pambili. Nag-iinarte lang siya dito. Sir, sigurado po ba kayong bibilhin nyo itong dalawang sasakyan? Brother Lin, umalis na muna tayo. Ano? Bayaran mo ng buo. Cash. Niloloko mo ba ako? Itim na bagay na to, bank card. Nakakatawa ka. Kung may ma-withdraw kang kahit 5 duling diyan, magapalit ako ng apelido sa'yo. Hindi kasalanan ng maging mangmang, pero ang ipagmayabang mo to. Iyan ang mali mo. Matigas ang ulo mo ah. Tingnan natin yung basurang card na yan. Kung may laman ba, ay swipe mo na. Pamatauhan siya. Transaksyon, matagumpay. Impossible. Paano ka nagkaroon ng ganyang pera? Sira siguro ang makina. Miss, wala pong problema ang makina namin. Yung ginuo kanina, kumpirmado pong bayad na. 2 sasakyan, 600K. Buo. Bata, sinwerte ka lang ba? Nanalo ka sa loto? Brother Lin, ikaw na ang Diyos ko. Kuya kita sa totoo lang. Ah, ano ba talagang nangyayari? Mayaman ka na ha? Yung utang mong 200K sa akin. Tubo at lahat, ibalik mo sa akin. Illegal ang 5 tandang bawas 6 na patong. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis ngayon? Para tingnan nila ang kontrata ng utang mo. At pag-usapan din natin yung pananakit mo sa nanay ko. Ikaw, How Jay, wag mo na siyang patulan. Tingin ko dyan sa pera ni Lingi. Tiyak na galing sama-sama yan. Hindi sa online loan, kundi ninakaw. Nagpapanggap lang na may kaya. kaya nga, akala mo ba sa ganyan? Magbabalik loob na sa'yo si Xiaojing? Sinasabi ko sa'yo, pera ko lang ang mahal niya. Hihi. Kaya sa paningin mo, isa lang akong hampas lupa, tama? Ama, ang bulete, dapat nasa putikan lang. Huwag kang gumapang dito, para mandiri kami. CJ, tingnan natin ngayon kung sino ang makakabili ng mas magandang sasakyan. Ang matalo, gagapang palabas dito. At isa pa, tatawagin ang isa ng 3 beses na lolo. Apo, may lakas ka ba ng loob? Brother Lin, huwag kang padalos-dalos. Lingi, alam mo ba na yung demolition payot lang ng pamilya ni Haoji? Umabot ng 6 milyon. 6 milyon yon. Ubos pa tong lahat ng online loan mo. Hindi ka pa rin makakaabot kahit sa kalingkingan ni Haoji. Bata, gusto mo ng pustahan? Sige, pagbibigyan kita ngayon. Xiaojing, dito sa mga sasakyan, pumili ka ng kahit ano. Wala akong problema sa pera. Totoo ba, Haoji? Siyempre, Angas mo, Hao. Alam ko na, ikaw talaga ang pinakamabait sa akin. siyempre naman. Pipili ka ng kotse ngayon. Kahit 10 kotse pa ang magustuhan mo, bibilihin ko lahat para sa'yo. Bibilhan? Ako? Ng kotse? Okay na ba itong isang to? Pangit naman nung decals, pair. Taba, ikaw na ang pumili. Kahit ano, okay lang. Bro Lin, gising. Alam mo ba kung magkano lahat? To kung bibilhin natin? At isa pa, yung 2 binili natin kanina, di pa nga natin nagagamit. Relax ka lang, barya lang to. Senyorita, kailangan ko bang pigilan ang kalokohan ng segundo senyorito? Huwag. Hayaan mo lang siyang magsaya. Ganyan dapat ang asta ng isang tunay na segundo senorito ng mga palasyos. Ol, may sayad ka ba? Binibilhan ko si Xiaojing ng kots. Kasi pwede niya akong patulugin mamaya.
Ibinibili mo yang matabang yan ng kotse. Anong mapapala mo? Gusto mo bang ipagtawanan kita? Hahaha. Hindi naman sa pera ang mahalaga. Gusto ko lang talaga. Makita ang pagmumukha ng isang pares ng ahas na walang maipagyabang. Zhao Hao, kung hindi mo kaya, aminin mo na. Kung hindi, sobrang mapapahiya ka lang. Sig, gusto mo ng laro? Sisirain kita ngayong gabi. Xiao Jing, pumili ka ng kotse. Zhao, lahat ba ng quotes dito pwede kong piliin? Pumili ka. Taba, ikaw rin, pumili ka na. Di mo naman kailangan magbayad. Para kang babae kung mag-inarte. Brolin, pipili na talaga ako. Pumili ka. Pumili ka ng kahit ano. Bumalik na siya, mahal ko. Zhao, kontrata na ng mga sasakyan. Paano magbayad? Zhao, kontrata na ng mga sasakyan. Paano magbayad? I-swipe mo lahat, straight cash. Search po. Subukan mo ulit, ulitin mo pa. Senyoritos Hao, kulang po ang laman ng card ninyo. Matapos pong i-debit ang laman, kulang pa rin po kayo na 1.5 metro? Kulang? Puno ang card. Bakit? 1.5 metro? Kulang? Puno ang card. Bakit? Senyorito, ang kasama niyo pong senyorita, nagbayad na ng partial down payment para sa lahat. Yung natitirang balance, hindi na talaga kaya i-approve. Gusto niyo po bang gumamit ng ibang paraan ng pagbabayad? Kasi. Pero wala na akong pera eh. Yung patito, wag na to. Lahat to ay cancel na. Senyorito, alam niyo naman ang patakaran dito sa Peak Luxury Cars. Kapag pumirma na ng kasulatan at walang matinding dahilan para mag-back out, may karapatan kaming panagutin kayo. Sa breach of contract. Sa kanya kayo maningil. Siya ang pumili ng mga sasakyang yan. Sa kanya kayo humingi ng pera. Zhao, anong pinagsasabi mo? Kanina, ikaw ang nag-utos sa akin. Napumili lang ako ng kahit ano, di ba? Hayop kang babae ka. Pumili ka nga, pero hindi ko naman sinabing, piliin ang pinakamahal. Ubos na lahat. Sinayang mo lang. Zhao Hao, tao ka pa ba? Kanina, para lang magpapugi ka, pinilit mo kung pumili. Tapos ngayon, biglang ayaw mong aminin? Lahat ng sisi, sakin mo isasalin. Di yung lahat ng ginastos mo sa akin. Isuka mo. Bayaran mo sa sarili mong bulsa. Saan pa ko kukuha ng pera? Ang pera ko. Lahat galing sa allowance na binigay mo sa akin. Ikay isang. Zhao Hao, di ba kanina lang ang tapang-tapang mo? Anong nangyari? Di mo na kaya panindigan? Sinungaling. Lahat kayo, sinungaling. Nagsabuatan kayo para lansihin kami, di ba? Kayo, pinagsamahan niyo akong lansihin. Pandurugas to. How, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Nga pala, at siya, bumili rin siya ng kots. Bakit sa kanya, di kayo naningil? I-swipe mo na, walang yan. Security, dakpin nyo tong lalaking to. Anong karapatan nyong manakip? Sage, sabihin mo. Itong card na to, paano napunta sa'yo? May problema ba? Sa pagkakaalam ko, ang nagmamay-ari ng Ultimate Black Card na yan ay ang presidente ng Palacios Group of Companies na siya ring tunay na may-ari ng kasa ng mga sasakyang ito, si Senyorita Kinyanran. Kaya pala bigla kang nagkapera, hamak na delivery boy, ninakaw mo pala yung card ni Senyorita Kin. Kaya naman pala ang tapang mong manlibre. Ninakaw mo lang pala yung card. Buti na lang walang iyayan. Sinwerte tuloy ang isang magnanakaw na tulad mo. Bossing Lin, yung card, hindi mo naman talaga ninakaw, di ba? Hindi. Huli ka na sa akto, nagdadahilan ka pa. Security, isama nyo na rin yung kasabwat niya. Palabasin nyo silang dalawa. Tingnan natin kung sino nang may tapang na manakit. Senyorita Kin, bakit? Bakit kayo mismo ang bumaba? Itong luxury car dealership na to, pag-ari raw ng pamilya Palacios. Ibig sabihin, siya na nga si Senorita Kin. Kinyanran. Senyorita Kin,
Tamang-tama ang dating ninyo. Yung hamak na delivery boy na to, ninakaw ang card ninyo, at dito nagwawaldas ng todo-todo. Huli na po siya sa akto. Hindi nyo po dapat palampasin, tunang ganoon na lang. Sinasabi mong ninakaw niya ang card ko. Totoong-totoo po, senyorita. Yang mga ganiyang masasamang tao sa lipunan. Sinisira ang araw ninyo, hindi nyo po dapat. Palampasin na lang ng basta-basta. Ngayong araw, talagang wala ako sa magandang mood. Ikaw, senyorita, ang mahalaga ay sumaya kayo, kahit anong gawin nyo sa kanya. CJ, halika kayo rito. Sampalin mo iyang sarili mo. Sino ka para sampalin kami? Sinasampal ko kayo. Hanggang matuto kayong rumispeto. Bro, anong nangyayari dito? Manood ka lang dyan. Senyorita Palacios, pwede ko bang itanong, anong ibig sabihin nito? Sinasampalin ko kayo kasi may ginalit kayong taong hindi niyo dapat ginagago. Sino naman ang ginalit namin? Ang taong ginalit niyo siya to. Muli ko siyang ipakikilala ng may dangal. Ang katabi ko ngayon ay ang magiging sohyo ng Palacios Group of Companies. Ang sarili kong kadugo, ang segundo senorito ng angkan ng mga Palacios. Si Qin Hao. Batiin niyo siya. Qin Xiao Hao. Aba, paanong nangyari ito? Siya yung delivery boy lang? Paano naging segundo senyorito? Sinasabi mo bang hindi ko kilala ang sarili kong kapatid? Hindi po sa ganoon. Ulitin ko, simula ngayon, ang sinumang kumalaban sa kanya ay kumalaban na rin sa akin, Kinyanran. At kakalabanin ang buong Palacios Group of Companies. Bunso, anong gusto mong gawin sa dalawang iyan? Naalala mo pa ba ang tayaan natin? Sundalo, ilabas mo siya at putulan ng isang braso at isang paa. Qin Xiao ay hindi lolo. Qin Xiao, nabulag lang ako. Hindi kita nakilala. Pahalang akong isang patak ng ihi. Pakawalan mo na ako. Qin Xiao. Ilabas mo na. Huwag. Qin Xiao. Qin Xiao. Lini, hindi, Qin Xiao. Hindi ko alam na ikaw pala ang segundo senyorito ng Palacios. Kung sinabi mo lang agad sa akin, hindi sana kita iwan. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Kung sinabi mo lang, hindi sana kita hihiwalayan. Ikaw lang naman ang mahal ko eh. Bitawan mo ko. Liu Jing, pakinggan mo nga sarili mo. Nakakatawa ka ba? Mahal mo ba ang pera ni Brother Lin? O ang pagkatao niya? Hindi mo ba kakasabi lang kanina na si Brother Hao lang ang nakakaintindi sa akin? At kung paano mag-enjoy? Mahal ko ang pera niya. Hindi, Senyorito Qin, ikaw mismo ang mahal ko. Maniwala ka sa Qin. Anong mahal? Mahal mo? Sex, ngayon kailangan ni Brother Lin ng tagalinis ng kotse. Tigilan mo na yung pagpapanggap na girlfriend. Maglilinis ka ng kotse ni Brother Lin. Gagawin mo ba o hindi? Maglinis ng kots. Naman, Senyorito Qin, alam kong pagsubok mo lang to sa Qin. Diba? Mula ngayon, susundin ko na ang lahat ng sasabihin mo. Pupunta na ako sa garahe nyo para maglinis ng kotse. O kaya, magiging katulong ako sa bahay nyo. Pwede kitang painitin ng kama. Kahit ano, gagawin ko. Ang gawing tagalinis ng kotse at pampainit ng kama ang ex-girlfriend. Talagang, bagay na bagay sa ugali na mayabang at palaaway kong bayaw. Anong ginagawa mo dito? Yan Ran, ako ang fianc mo. Masama bang sunduin ang sarili kong fiance? Wala akong relasyon sa'yo. Kasal na itinakda ng angkan, dapat sundin. Ayaw sa'yo ng ate ko, narinig mo ba? Umalis ka na dyan. Astig itong bayaw ko ah. Ako ang magiging bayaw mo. Ayaw sa'yo ng ate ko, rinig mo ba? Lumayas ka na agad sa harapan ng ate ko. Sigs, bata, ang yabang mo. Pero itong bayaw mo, tanggapin mo na lang. AME. Palayasin niyo yan. Nakakairita sa paningin ko. Senorito Palacios, maniwala sa akin. Ngayong pagkakataon na to. Mahal na mahal kita. Totoo yan. Sige, lumabas na kayong lahat. Kaya mo ko pinagpapanggap na kapatid mo. Para sa pagdiriwang ng paghalili sa makalawa dahil ba? Doon sa lalaking yon? 2 taon na nang yumao ang mga magulang ko. May alituntunin ang angkan. Nasa lalaki lang ipinapamana ang korporasyon. Ayoko lang na mapunta sa ibang tao ang lahat ng to. Yung mga Santos, nag-aabang lang yan para agawin to. Sige, tutulungan kita. Manager, Linyi, gusto mo pa bang magtrabaho? Lakas ng loob mong mag-absent. Yung matabang yan, kung ayaw niyong mag-deliver, lumayas kayo. Sobrang saya ko sa'yo, nakalimutan ko ng trabaho ko. Pero Brolin, ikaw na si segundo senyorito ngayon. Bakit pa ako magda-delivery boy?
Itigil mo na yung basurang trabaho mo. Magaling ka ngayon. Pero bago magsimula ang pagdiriwang ng paghalili, kailangan mo maging ganap na sa bago mong katauhan. Yung magwaldas lang ng pera at maging mayabang, di ba? Tara, taba, magsiga tayo. Tara. Kunin mo. Waldasin mo lang. Anong kaguluhan yan sa labas? AME, matalino kayo at umuwi rin? Hindi sinasagot ang tawag, hindi nare-replyan ang text, tapos pinatay nyo pa ang mga cellphone. Gusto nyo pa bang magtrabaho? Kung ayaw nyo na, umalis na kayo dito at wag na kayong magpakita pa. Aalis na kami. Resign na. Manager, mula ngayon, di na kami delivery boy. Order pa rin ako sa inyo, ikaw pa rin magde-deliver. Mula sa basura, angat na kami sa alta sosyedad. Ha! Ha 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 ha! Nilalagnat ba kayong dalawa at kung ano-ano sinasabi nyo? Sige, bibigyan ko kayo ng 2 araw na leave. Magpatingin kayo sa doktor. Simula ngayon, ikaw pa rin magde-deliver sa akin, akala mo ha? Muli tayong magpakilala. Siya ang bagong chairman. Ang segundo senorito ng mga palasyos, si Kinhao. Ikaw. Hindi ba Lin ang apelido niya? Naiintindihan ko na, Senyorito Kin. Nagdisgis kayo para manasan ang buhay ng mahira. Patawad, patawad, patawad. Parang naalala ko lang, hindi ba sobrang ayaw mo sa akin dati? Anong sinasabi mong ayaw? Senyorito Kin, kung alam ko lang na ikaw yan, kahit bigyan mo ako ng 100 tapang. Di ko kakayanin. Senyorito Kin, patawarin mo na ako. Ituring mo na lang akong isang utot na pinalipas lang. Pakiusa. CJ, ngayon umalis ka na. Anong ibig mong sabihin? May matinding memorya ako. Binabalikan ko lahat ng galit. Wag po, Lolo Kin, patawarin mo na ako. Diyos ko po, patawarin niyo po ako. CJ, sampalin mo ang sarili mo ng 1,000 beses. Sabihing wala akong kwenta. Tumayo ka lang pagkatapos. Wala akong kwenta. TA ako. Wala akong kwenta. TA ako. Isa akong walang kwentang tao. Isa akong TA. Hay, ang sarap. Kailanman ay hindi ko pa naranasan. Ang makahinga ng maluwag ng ganito. Ganito ba talaga ang buhay ng mayayaman, Brother Lin? Saan naman tayo ngayon? Kahit saan mo gusto, kahit anong gusto mo, ako ang bahala sa'yo. Yehey! Ha ha ha! Pero Brother Lin, nakapunta na ako sa bahay nyo at nakilala ko na si Tita. Kailan ka pa naging ang segundong senyorito ng mga palasyos? Pare, kapatid kita, kaya sasabihin ko sa'yo ang totoo. Itong pagiging segundong senorito ko peke lang. Ha? Anong sinabi mo? Ek lang? Naku, paano nangyari yun? Nagkagulo kasi sa loob ng angkan ng mga palasyos. Ang totoong Kinhao ay naaksidente. Kailangan nila ng pansamantalang mukha para hindi mapahiya. Nagkataon na. Kamukhang kamukha ko ang Kinhao na yon. Kaya naman ako nilapitan ni Kinyanan para lumahok sa pagdiriwang ng Palacios Group sa loob ng 3 araw para maayos ang krisis. Ay naku. Brother Lin, gaano katagal mo kayang kunwari na segundong senyorito diyan? Ewan ko. Naku, akala ko pa naman sisikat na tayong dalawa. Sige na.
Ay, isang kisap mata lang, wasak na agad ang pangarap. May kanya-kanyang kapalaran ng tao. Ang makaranas ng ganito. Sulit na rin. Hindi pwede yan. Ang kapalaran ko ay nasa kamay ko, hindi sa langit. Gusto mo bang magpatuloy ang ganitong buhay? Ikaw may balak ka. Pakasalan mo na lang kaya si Kinyanran. Di ba ang dali noon? Baliw ka ba? Sige niyan lang. Isang Diyosa ang tulad niya. Na kahit si Sun Peng ay hindi pinapansin. Titingin kaya siya sa akin. Isa pa, sa ngayon, ako ang nakababatang kapatid niya. Ano naman ngayon? Wala naman kayong dugo na magkapareho. At saka, sa tingin ko, mas guwapo ka, mas bata, at mas kumpleto kaysa kay Peng. Malapit ka na rin. Itong si Senyorita Palacios. Ay tipo mo pala yun. May punto ka. Brother Lin, ang ating kaligayahan sa natitirang bahagi ng buhay natin. Nasa balikat mo na, kailangan mong makuha siya. Ligawan mo, landiin mo. Ang mga babae, kailangang suyuin yan. Subukan mo. Senyorita, ayon sa inyong utos, tungkol sa nakaraan ni Linyi, nagbayad ako ng malaki. Papatahimikin ang lahat. Simula ngayon, wala nang Linyi sa San Andres, kundi si Segundo Senyorito Kinhao, ng mga Palacios. Magaling. Senyorita, kaninong tawag yan? Anong problema? Senorita Kim, may gusto sana akong pag-usapan sa'yo. May oras ka ba? Senorita Kim, dati lang naman akong hamak na delivery boy. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa, nagdala sa akin sa bagong mundo. Iniligtas mo pa ang nanay ko. Kaya pa kitang kausapin, gusto ko lang magpasalamat ng husto. Bumalik ka na lang dito. Pag-usapan na rin natin ang mga posibleng mangyari. Sa pagdiriwang ng paghalili sa makalawa. CJ, Kumusta? Napakagaling. Tandaan mo, pag pinakita mo yung yabang mo noong ikaw pa si Segundo Senyorito, walang babaeng makakatanggi sa'yo. Oo, di ba? mauna na ako. Seg, aya mo yan. Pak na pak. Liu Jing, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi mo maghugas ako ng kots? Maging katulong mo. Nilinis ko lahat ng sasakyang nakaparada sa labas. Tingnan mo, puro paltos na kamay ko. Ay, pest! Lumabas eh. Senyorito Linyi, hindi, Senyorito Palacios, hahan mo na akong pagsilbihan ka habang buhay. Ako na ang maglalaba, magluluto, at magpapalahi sa'yo ng cute na bata. Please. Huwag mong isiping hindi ko alam. Kung ano ang pinagano mo, hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo. Umalis ka ng arito. Ate, wala pong namamagitan sa aming dalawa. Alam mo naman yun. Wala akong pakialam, magtino ka. Ate, hindi yun ang iniisip mo. Manang, kami po ni Sauhaw, wala po talagang kahit anong relasyon. Ang laman po ng puso ko ay ang senyoritong si Linyi lamang. Layas! Ate, wala naman po talaga kaming relasyon yan eh. Gabi na, hindi ka pa yata kumakain. Tara, kain tayo. Halika na. Senyorito. Sabi ng lumayas ka eh. Di ako susuko. At mananatili ako dito. Sisisigurado akong mapapaibig kung muli si Linyi. Sa akin. Ate, tikman mo. Ngayon lang ako kakain sa ganitong klaseng lugar. Lalo mo tong dapat matikman. Masarap yan, swak na swak sa panlasang masa. Na. Kumusta? Pasok ba sa panlasa mo? Naman. Ate, kung ayaw mo yan, wag mo nang pilitin. Naku, hindi. Masarap naman para sa akin. Huwag gagalaw ang babae. Yung lalaki, baldado na. Di ka panadali nung huli ah. Ngayon, siguraduhin mawala na yan. Ipakita natin sa lahat kung anong kahihinatnan ng kumakalaban sa akin. Ito na ang Sino ba kayo?
Hoy, Xiao Hao, wag. Sino-sino kayong mga yan? Hindi na mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga, may inaway ka. Hindi dapat inaaway. Bata, sa darating na taon sa araw na to, anibersaryo ng kamatayan mo. Sa susunod, dumilat ka ng maayos. Ah, Sugurin nyo. Xiao Hao. Tama na. Tama na. Huwag mong sasaktan si ate. Qin Hao. Laban. Hayaan mo na ko tanga. Kailangan kitang protektahan. Xiao Hao. Tumigil kayong lahat. Nagsasawa na ba kayo sa buhay? Kilala nyo ba kung sino sila? Sila ang nobya ko at ang kanyang kapatid. Kung magulo pa kayo dito, subukan nyo lang, babakbakin ko pagmumukha nyo. Lumabas. Yan Ran, okay ka lang? Nandito na ako. Wala nang makakasakit sa'yo. Bayaw, masasabi kong iniligtas kita ngayon. Anuman ang sabihin mo, may utang ka sa akin. Sa susunod na makita mo ko, bilang manugang mo, mag-impi ka. Huwag masyadong mayabang. Lele, Ba't ka nakangisi diyan? yang mga taong yan ikaw ang may pakana, di ba? Anong ibig mong sabihin? Yang ganyang klaseng drama, yung ikaw mismo nag-direct, sawang-sawa na ako. Huwag mong isipin na dahil kapatid kita niyan Ran, pwede kang magsalita ng kung ano-ano sa harapan ko. Una, nakakapagtaka na kung saan-saan ka na lang biglang sumusulpot sa gabi. Pangalawa, yung lalaking yun kanina. Halatang sanay makipaglaban. At ikaw naman. Natumba mo agad? Sabihin mong hindi mo tauhan, sa multo ako maniniwala. Kung di mo matauhan yung mga yan, puputulin ko itong ulo ko. At gagawin mong bola. Santeng. Ikaw pala talaga may kagagawa nito. Ano bang gusto mong mangyari? Yan ang panloloko. Yan ang ipapambola sa ate ko. Sasabihin ko. Hindi niya ko kaya mauna ang ate ko sa school mo. Basurang mas masahol pa sa akin. Sigs, bata, minamaliit mo ko. May paninindigan ka. Subukan natin. Sige, subukan natin. Hoy, Santeng. Umalis ka na. Kami saan ka ng mga palasyos, hindi mo kami pwedeng diktahan. Xiao Hao. Masyado kang padalos-dalos. Ate, gusto lang kitang protektahan. Ayokong masaktan ka. Lalo na ng gagot manlolokong yan. Sag, ikaw ang may gusto nito. Aray, may ibubuga ka pala. Aray, aray. Ang sakit. Bitawan mo ko. Hindi ko sila kayang sabay-sabayin lahat. Pero tingin mo, hindi kita kaya ng isa-isa. Kanina ang yabang-yabang mo, ah. Anong nangyari ngayon? Wag. Tol, huwag kang mayabang. Hoy, anong ginagawa nyo? Sugod. Pakinggan mo to, kapag nakita ko pa ulit na ginugulo mo ang ate ko. Sa bawat pagkikita natin, bubugbugin kita. Lumaya si... Ara na. Xiao Hao, ikaw. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Basta tapos na. Salamat. Noong sinasaktan nila ako kanina, bakit? Bakit hindi mo ako hinayang protektahan kita? Kasi, natakot akong baka mapano ka. Ikaw ang ate ko. Tungkulin kitang protektahan. Kahit pa ako ang mapahamak. Hinding-hindi ko hahayaang may makadampot kahit isang hibla ng buhok mo. Tara na. May ipapakita ako sa'yo. Dinala mo pa ako dito para lang sa ganito. Qin Hao, ako. Alam mo, hindi ako siya. Lindy ang pangalan ko. Siguro kung hindi dahil sa itsura kong ito, baka niwala akong karapatan. Na tumayo sa tabi mo. Siguro para lang sa'yo, isa lang akong. Nobody. Isang hamak na walang kwenta. Lingi. Sandali, hayaan mo akong tapusin ang sasabihin ko. Pagkatapos ng seremonya ng palasyo sa Makalawa, baka hindi na tayo magkita pang huli. Pero gusto ko lang na balang araw. Kapag naaalala mo ang panahong ito, maalala mo na may isang linyi na handang tumulong sa'yo noong kailangan mo. Sumalo ng bagyo para sa'yo. Nagsilbing panangga sa unos. At tumanggap ng bugbog dahil sa'yo. Sapat na yon para sa akin, sobra pa. Aba, may puti kang buhok. Tama na yan kung ano-ano iniisip mo. Sa Makalawa na ang pagdiriwang ng paghalili.
Magpahinga ka ng maayos. Bossing Lin, kamusta? Nasungkit mo na ba si Rina Palacios? Muntik na. Konting-konti na lang talaga. Lolo, anong nangyayari? Walang tao dito. Lolo, Anong nangyari? naglalakad kami ni Lolo dito, tapos bigla na lang siyang nawalan ng malay. Bakit wala pa ang ambulansya? Ano gagawin ko? Halika. Lolo. Buti naman Lolo, nagising ka rin. Salamat sa'yo. Salamat sa pagligtas sa lolo ko. Sobrang laking pasasalamat ko talaga. Salamat, kaibigan. Utang namin ang buhay niya. Hindi lang po. Isang munting tulong, wala yon. Magpatingin na lang kayo agad sa ospital para masuri kayo ng doktor. Walang problema. Kailangan alagaan. Salamat. Sige, kung wala na tayong ibang bagay, mauuna na ako. Xiao Tsue, tandaan mo ang taong yan. Tayong pamilya Liu, kailangang hanapin natin siya sa abot ng ating makakaya. Sage. Ngayon ang araw ng iyong opisyal na pag-upo bilang Sophia ng mga Palacios. Sa seremonya, tandaan mo, magmasid at tumahimik. Bahala na ako sa lahat. Naiintindihan ko. Senyorita, segundo senyorito, nakahanda na ang sasakyan. Pwede na tayong umalis. Maraming salamat sa inyong lahat sa kabila ng inyong abalang schedule. Sa pagdalo sa pagdiriwang ng paghalili ng Palacios Group of Companies. Ang katabi ko rito ay ang aking tunay na kapatid na si Kinhao. Siguradong hindi na siya bago sa paningin ninyong lahat. Yanran, sabi mo ang taong nasa tabi mo. Ay si Kinhao? Sa tingin ko, hindi. Segundo Tio, ano pong ibig niyong sabihin? Alam ko, mahigit kalahating taon nang nawawala itong pamangkin ko. At sa totoo lang, baka kung ano na ang sinapit noon. Ngayon, malinaw na nagdala ka lang ng isang impostor. Paabolahin kaming lahat. Segundo Tio, nire-respeto po kita bilang nakatatanda, pero yung sinabi mo, malinaw. Na naghahasik ng gulo sa loob ng angkan natin. Isa yung matinding pagtataksil. Mga kaibigan, yaman ay sa lalaki lang. Para masolo ni Kinyanran ang lahat ng ari-arian. Habang siguradong patay na nga si Kinhao, nagdala siya ng isang impostor. At para sa akin, siya ang tunay na nagtataksil. At noong mga nakaraang araw pa, nagkalat ng missing posters, yan sa buong syudad. May pabuyang 500K pa para hanapin si Kinhao. Ang eskandalong yan, alam ng buong syudad. Alam ng lahat. Kapatid ko'y nawawala noon. Pero nahanap ko na rin siya agad. May problema ba dyan? Problema? Siya ay isang huwad. Hindi ko kayang basta na lang panoorin. Na mapunta ang buong kayamanan ng angkan sayo. Isang walang hiyang anak. At sa isang impostor na walang pinanggalingan na kagaya niyan. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Magsilapit kayong lahat. Sila ang mga orihinal na haligi ng Palacios Group, ang nakatatandang angkan. Iminumungkahi ko, dahil sa malaswang asal ni Kinyanran, itakwil sa angkan ngayon. At ganap na patiwarikin sa lahat ng kanyang posisyon. Kinsihay, tinatawag kitang segundo Tio. Dahil inagalang kita bilang nakatanda. Pero wala kang karapatan. Na magsimula ng isang malaking biro sa ganitong kahalagang okasyon. Biro? Seryoso ako, bata. Sino ka ba talaga? Magkano ang ibinayad sa iyo ni Kinyanran? Para magpanggap na si Kinhao sa harap ng lahat na paang isang tanga? Huwag mo akong isiping na loloko lang. Mabuti pang umamin ka na. O hindi mo kakayanin ang nag-apoy na galit ng mga Palacios. Yanran, labis mo kaming binigo. Niloko mo pati kami. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sumasang-ayon ako na itakwil sa angkan si Kinyanran. At patiwarikin siya sa lahat ng posisyon sa Palacios Group of Companies. Hindi mo ito maaaring gawin. Hindi ikaw ang dapat nagsasalita dito, impostor. Anong saswela naman ito? At bakit ka nandito? Yanran, alam kong ayaw mo sa akin. Pero sa ngayon, malapit ka ng sipain palabas ng pamilya at ng kumpanya. Ito ang imperyong pinaghirapang buuin ng ama mo. At ngayon ay mahuhulog na lamang sa mga taong walang pakialam sa iyo noon. Hindi ka ba ninenerbiyos? Ano ba ang gusto mong sabihin? Pakasalan mo lang ako. Lahat ng ito ay mananatiling sa'yo.
Tumigil ka sa panaginip mo. Bata, noong isang gabi, hindi lang kita pinatulan ng seryoso. Naniwala ka naman na talagang may ibubuga ka na? Kapag rinespeto kita, tatawagin kitang bayaw. Pero kapag hindi, diretsong hukay na ang bagsak mo. Hoy, tigilan mo yan. Sanping, ano ba talaga ang plano mo? Wala. Natuto lang ako sa una kong pagkakamali, iyon lang. Bata, subukan mo nga ulit akong galawin. Tingnan natin kung makakalakad ka palabas dito ng buhay. Huwag kayong magpapadala sa galit. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Inyanran, wala ka ng lahat. Nagmamataas ka pa? Isa lang ang kondisyon ko. Pakasalan mo ako. Ako lang ang makakatulong sa'yo, Son Xiao. Usaping pampamilya lang ito ng mga palasyos. Parang wala kang kinalaman dito, hindi ba? May kaapatan ka bang magsalita dito? Ganyan nga, marunong ka rin pala. Tinyanran, napag-isipan mo na ba? Naubos na ang pasensya ko. Hayop ka. Akala mo ba makukuha mong pakasalan ng ate ko? Sino ka ba para magpanggap? May binabagayan ka. Harangin niyo sila. Tama na, Xiao Hao. Tigil, Xiao Hao, tigil. Bata, naglalaro ka ng apoy. Naglalaro ako ng apoy. Okay lang sa'yo. Habang ako'y segundong senorito ng mga palasyos. Walang sinumang tagalabas ang pwedeng mang-api sa ate ko. Ngayon, may reklamo pa ba? Isa kang tagalabas. Anong pakialam mo sa angkan ng mga palasyos? Tagalabas? Ako ay isang lehitimo. At tunay na segundong senorito, si Kinhao. Sa simula't simula pa, kayo itong nagdududa sa pagkatao ko. Sinabi ko ba na hindi ako si Kinhao? Ako si Kinhao. Sino mang hindi sang-ayon, lumabas kayo ngayon. Mag-usap o magsuntukan, bahala kayo. Pero sa mananamantala ng gulo, hindi ko palalampasin. Itong kayabangan at pagiging walang hiya, walang ibang meron nito, kundi ang segundong senyorito lang talaga. Iyan nga si Segundong Senyorito, walang duda. At saka, saan ka ba nakita sa mundong ito ng dalawang taong magkamukhang magkamukha? Sa akin, wala pa akong nakikita. Ako, ang ikalawang senorito ng mga palasyos, Kinhao, ay nagpapahayag. Ayon sa batas, akin nang mamanahin ang lahat ng yaman ng angkan. Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Pag-isipan nyo, saka kayo bumoto. Palayasin nyo na silang lahat dito. Linyi, Ate, ako na ngayon si Kinwoo. Huwag kang mahuli. Kahit pa ikaw ang tunay na Kinhao, sa ugali mong pabigat, bisyo't luho lang. Paano mo paninindigan ang trono't yaman? Lahat ng ari-arian, pati Palacios Group, masasayang lang sa iyong mga kamay. Gusto mo lang agawin ang kapangyarihan, di ba? Bakit mo pa kami lolokohin? Anong binabalak mo? Paulit-ulit ang sinasabi ko, kung may reklamo kayo, lumantad kayo. Makipag one-on-one kayo sa akin. Ayon sa patakaran, ang segundo senyorito ang siyang nararapat at legal. Nasolong tagapagmana. Sang-ayon ako. Bata, minamaliit pala kita. Araw ko ngayon para makuha ang mana ko, ayokong magkalat ng dugo. Umalis na kayo. Kinyanran. Huli na itong pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Pakasalan mo ako, o kundi, ubusin ko ang buong angkan at ang Palacios Group. Ililibing ko kayong lahat. Gusto mo nang mamatay. Xiao Hao, huwag kang padalos-dalos. Anong ibig mong sabihin? Senyorita, masamang balita. Ang malalaking suppliers at distributors, nakatuwang ng grupo, ay biglaan at sabay-sabay na nag-anunsyo ng pagpaputol ng kontrata. Sa ngayon, nasa malalang panganib ang Palacios Group, nanganganib malugi at mabangkarot. Anong sinabi mo? Paano nangyari yan? Ito. Ikaw may pakanan nito. Ako nga, si Kinyanran. Kung ayaw mong masayang ang pinaghirapan ng papa mo, magpakababa ka na lang sa akin. Kung hindi, bukas na bukas, bangkitin na ang Palacios Group of Companies. Walang hiya ka. Hindi ko naman to gustong gawin, pinilit mo lang ako. At ngayon, gusto ko lahat sa'yo, hindi lang katawan. Ate, ano ba talagang nangyayari? May ginawa siyang kalokohan. Lahat ng mga investors natin, pinapirma niya ng breach of contract. Paano siya nagkaroon ng ganyang kalaking kapangyarihan? Dahil sa mga nakaraang taon, walang so here ang mga palasyos. Kaya nawalan na sila ng tiwala sa atin. Yan ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Bata, totoo ka mang Kinhao o isang malaking peg? Pag-ari ko ang lahat, ikaw ang unang mamamatay. Subukan mo. Tingnan natin kung maglakas loob ka.
Tignan natin ngayon kung sino pang sasagip sa inyo. Gusto kong makita kung sinong may ganyang kapal na mukha at yabang. Napagbantaan ang tagapagligtas ng buhay ko. Lolo, anong ginagawa niyo rito? Binata, noong huli, ipinagtanggol mo kami. Kami ng apo ko'y hindi pa nakakapagpasalamat ng maayos sa'yo, kaya pinuntahan ka namin. Mukhang may konti kang problema rito. Lolo, huwag niyo nang palakihin. Noong tinulungan ko kayo, wala lang yun sa akin. Ayos lang ako. Huwag kang matakot, bata. Kahit anong problema, ako ang bahala sa'yo. Sino ba tong matandang to? Nakikisawsaw pa sa hindi niya gulo. Hoy, sino ka ba? EQ ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Akala mo kung sino ka. Nang light ka pa sa lolo ko. Hindi mo ba ako kilala? Kay Patid. Ako si Pedro, ang nag-isang senyorito ng mga Sanchez sa San Andres. Para sa akin, para ka lang bastos na maingay na loro. Baka nga salot talaga pangalan mo, di ba? Sue, ihatid mo na si Lolo palayo rito. Wala kayong kinalaman sa gulo na to. Bata, naparito lang kami para magpasalamat. Pero, kung may hahanap ng gulo, kailangan muna niyang hapin itong matandang buto ko. Pumayag kaya ako, matanda, baka mapilayan niyang dila mo sa kayabangan. Maniwala ka sa akin. Kaya kung siguraduhin hindi na kayo makakalabas ng San Andres ng apo mo. Ilang dekada na akong nabubuhay sa mundong ito. Wala pang nangahas na takutin ako ng ganyan. Yung huling nagbanta sa akin, pati buong ang kanya, naglaho na sa mapa. Ang dami mong drama. Subukan mo nga. Sige, galawin mo ang angkan ng mga Sanchez. Lolo, nakakapiko na talaga siya. Hindi ko na matis. Kailangan na natin siyang turuan ng leksyon. Gusto nyo akong turuan ng leksyon? Kayo? Aba, hayaan yung ipaalam sa inyo. Kaming mga Sanchez. Malapit nang maging pinakamayamang angkan sa buong San Andres. Nakuha na namin ang basbas ng mga liw galing Imperial Capital. Yung liw galing Imperial Capital. Yung pambansang pinakamayaman na liw. Tama yan. Kung hindi, sa tingin nyo bakit? Nakikipagtulungan sa akin ang mga supplier na yan? Dahil yon, sa suporta ng mga liw. Lolo, naglakbay ka pa mula sa Imperial Capital. Para lang makipagnegosyo sa klaseng to. Sa isang wine tasting kaninang umaga, nakita ko si Batang Sanchez. Mukha siyang mabait, nagbigay galang sa akin, may dalang regalo. Nagmamakaawa siyang maging ninong, seryoso siya. Medyo tinulungan ko, hindi ko inakalang. May ganito pala siyang klaseng anak. Hay naku, anong binubulong-bulong nyo diyan? Hindi na kayo susuportahan ng mga liw. Simula ngayon, tapos na ang lahat ng koneksyon ng angkan ng Sanchez sa mga liw. Sino ka ba para magdesisyon yan? Talaga lang ha, akala mo ikaw na ang senyorita Liu? Tama ang akala mo. Ako mismo ang senyorita liw. At ang lolo na kasama ko, siya ang puno ng mga liw ng Imperial Capital. Ha 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 ha. Siya ang puno ng liw, ikaw ang senyorita. Ha 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 ha. Niloloko mo ba ako? Walang hiya ka. Pati mga nangungunang elite na pamilya sa bansa. Ni hindi maglalakas loob na bastusin ang lolo ko sa ganyang paraan. Binastos ko, ay blacklist nyo ang Sanchez. Binigyan ko na sana ng mukha, ikaw naghanap ng libingan. Bawiin na ngayon din ang lahat ng resources na ibinigay sa pamilyang Son. I-blacklist silang lahat. Nagdudunong-dunungan ka pa? Mga tauhan, itong matandang ito. Itapon niyang salo sa tabi niya, ipakain sa aso. Hoy, Dad, ikaw na salot ka. Sinong nagsabing bastusin mo ang iyong ninong? Tapos na ang pamilyang Son, Dad, bangkarote na tayo. Alam mo ba yun? Anong ninong? Paano ko nabastos ang ninong ko? Ang binastos mo ay ang punong pamilya ng Liu mula sa Imperial Capital. Bobo ka. Hihintayin kitang makabalik dito at babalatan kita ng buhay. Hahaha. Ninong. Nabulag ako. Hindi ko alam na kayo po pala yun. Kung alam ko lang. Lolo, patawarin ninyo po ako. Lolo. Mga tauhan, kaladkarin niyo siya palayo. Huwag niyong dungisan ang paningin ko. Hey. Lolo, patawarin mo po ako. Maawa ka sa buhay ko. Ikay paano mo sila nakilala? Wala lang, aksidente ko lang na-save ang buhay ng matandang yon. Hindi ko alam na siya pala ang punong pamilya ng Liu sa Imperial Capital. Ano ba talaga ang dapat kong itawag sa'yo? Linyi, o Kinhao, binata. Ha? Kung sino ka man, nailigtas mo ang buhay ko. Ang buhay ni Liu Banshan. Ikaw ang aking tagapagligtas, at yan ay sapat na. Balita ko, ang pamilyang Qin ay may kaunting problema. Kung hindi mo kaming minamaliit, mula ngayon, ang pamilyang Liu ng Imperial Capital ang inyong magiging matibay na sandigan. Hahaha. Ano, ayaw mo? Ate, sikat ba talaga ang pamilyang Liu ng Imperial Capital? Sikat. Higit pa sa sikat. Sila ang pinakasikat sa mga sikat. Sa lahat ng elitistang pamilya, sila ang nasa tuktok ng tuktok. Punong Liu, malaking karangalan para sa aming pamilya ang inyong tiwala.
Kung magkaroon ng pagkakataon, patunayan namin ang aming pasasalamat. Hindi kayo bibigyan ng pamilyang Palacios. Hahaha. Mabuti. Kung gayon, napagkasunduan na. Ngayon, inihahayag kong si Kinhaw ang susunod. Opisyal na mamumuno sa Palacios Group of Companies. Mayroon pa bang tutol? Dahil tapos na ang usapin. Pag-usapan naman natin ang negosyo. CJ, Dito po tayo. Bata ka pa pero mahusay. Ang tagapagligtas ko, siya pala ang tagapagmana. Tadhana nga. Senor, nagbibiro po kayo. Wala rin po akong ideya noon. Na napakalaki po pala ng estado niyo at ni Liuxu. Sa akin, ang pagkatao ang pinakamahalaga. Ang mga sunil, sa ugali nilang yan, dapat tutulin ang ugnayan. Pinili namin kayo. Huwag kang mabahala. Para sa mga opisyal na detalye, ang ate ko na si Yanan. Ang mas makakausap niyo. Mas magaling siya sa akin sa mga usapin ganyan. Nagpakumbaba ka. Ikaw ang nagkontrol. Patunay ng iyong kakayahan, Kinhaw. Sa totoo lang, may pabor sana akong hihilingin. Ano man po yun, Senor, sasabihin niyo lang. Kung kaya ko lang pong gawin. Balak kasi ng pamilya namin na magbukas ng sangay dito sa San Andres. Pero itong si Liuxue, wala pang sapat na karanasan sa pamamahala. Gusto ko sana siyang magbantay sa iyo para matuto. Gusto ninyong sumunod sa akin si Liuxu. May problema ba? Pero wala naman akong alam na kahit ano. Masyado kang mapakumbaba. Kung susunod sa iyo si Chaozu. Para matuto, panatag na ang loob ko bilang matanda. Kumusta? Muli kitang ipakikilala. Ako si Liuxu. Sana matulungan mo ako sa mga susunod na araw. Kung ganoon, kailan kaya magsisimula ang pag-aral na yan? Naku, patay. Kapag nagtagal pa ang usapan na to, siguradong mabubuko ako. Senor, naalala ko lang bigla. Importante po ba ang asamin? Ito lang po. Babalik ako para pag-usapan ng ate ko. Tatawagan ko na lang po kayo. Mauuna na po muna ako. Hala, Diyos ko. Ginutom at pinagod niyo naman ako, leche. Hoy, sino dyan? Bigyan niyo ko ng tubig. Masarap ba? Pwede na. Ha? Anong ginagawa mo dito? Lini. Senyorito, pala na talaga akong ibang matatakbuhan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hayaan mo akong paglingkuran ka. Mag-usap tayo, parang awa mo na. Nakakainis ka na. Pwede bang umalis ka na? Pinadisable mo na si Zhao Hao. Wala na akong pamilyang maasahan. Kanino pa ako kakapit kundi sa'yo? Kapag hindi ka pa umalis na yun din. Puputulan din kita ng braso at hita. Putulin mo, titira ako dito. Ipapagsigawan ko sa lahat na ikaw, ang segundo senyorito ng mga Palacios. Kung paano mo tinapakan at tinalikuran ang tunay mong kasintahan. Magmumukha kang si Judas na walang hiya. May sayad ka ba? Gutom na gutom ka na yata, ga? Dahil sa tagal mong walang babae. Naatat na ba yung katawan mo? Gusto mo bang ako ang... Tungkol sa pakikipagtulungan natin sa mga liu, sunod na. 8. Hindi ito ang iniisip mo. Sabi ko na sa'yo, wala akong pakialam sa landian mo sa labas. Pero sa loob ng pamamahay na ito, magtimpi ka. Kung hindi nyo kayang mapigil, pareho kayong lumaya sa bahay na to. Ate, makinig ka muna. Hindi talaga ito ang iniisip mo. Simula bukas, ikaw na ang opisyal na. So here, magtrabaho ka na. Gagabayan kita. Magtrabaho. Pero wala naman akong alam. Iba to sa napag-usapan natin na. Ikaw kasing walang kwenta. Pabigat na salot na to. Kung hindi lang dahil sa'yo, paanong ang pamilya natin ay napag-initan ng mga liu? Nakinabang tuloy ang mga Palacios. Sigurado namang patay na ang Kinhaw na yun. Akala ko ba patay na siya? Itay, naimbestigahan ko na. Itong si Kinhaw. Sinungaling ka. Anong ibig sabihin? 2 linggo na ang nakalipas. Nakita mismo ng mga tauhan ko ang bangkay ni Kinhaw. Patay na talaga. Tapos bigla na lang siyang nabuhay? Noon pa man, kutob ko na. May hindi tama sa Kinhaw na ito. Kaya pinaimbestigahan ko siya. At lumalabas na isa nga siyang impostor. Itay, pwede natin itong gamitin. Para pabagsakin ang mga Palacios. Totoo, siguradong sigurado ako. Itong Kinhaw na to ngayon ay isang impostor na inupahan lang ng babaeng yon na si Kinyanran. Magulo talaga sa angkan ng Palacios. Ang mga matatandang to. Matagal nang may hinanakit sa batang yan na si Kinyanran. Kung makakahanap tayo ng matibay na ebidensya,
na nagpapatunay na impostor itong si Kinhao. Itay, ang ibig mong sabihin, ito na ang tamang pagkakataon para makipag-alyansa sa mga kalaban? Hanggat may ebidensya tayo, hindi lang natin maalis sa pwesto. Itong huwad na Kinhao at si Kinyanran, kundi magdudulot din tayo ng magulong digmaan sa loob ng palasyos. At pagdating ng araw na yun, kahit ang pamilya Liu ay hindi na sila may liligtas pa. Naiintindihan ko. Magsusugo agad ako ng mga tauhan para hanapin ang ebidensya. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating pamilya. Double ang ingat mo. Nauunawaan ko. Kuya Lin, totoo bang dito na tayo magtatrabaho? Wala naman akong alam. Papasa kaya ako? May choice pa ba tayo? Tumigil na tayo sa pagde-deliver ngayon. Kailangan nating humanap ng racket para may ipagyabang. Walang alam? Sumunod ka lang sa akin at matuto ka. Kuya Lin, nandito rin ba nagtatrabaho ang Senyorita Palacios? Bakit? Yung ultimate plan mo para mapaamo si Senyorita Palacios. Kumusta na ang progreso? Wala pang nangyayari. Ha? Walang progreso. Hindi ito ikaw. Sabi ko na sa'yo, wala akong pakialam sa kalokohan mo sa labas. Pero sa loob ng bahay, magpakatao ka. Kung hindi, kayong dalawa, pareho kayong umalis dito. Tama na, tama na. Kailangan natin ng masusing plano. Tara na. Magtrabaho na tayo. Masusing plano. Pasensya na, pakita ng IE. Bawal pumasok ang hindi empleyado. Tol. Alam mo ba kung sino tong kasama ko? Walang IE, bawal pumasok. Niloloko mo ba ako? Malito, ako si Kinhao, segundo senorito ng mga palasyos. Bago ka lang kaya di mo ko kilala. Papasukin mo ko ngayon. Magkakilala tayo para sa susunod alam mo na. Walang IE, bawal pumasok. Lingi ka ba? Sabi ko papasok ako. Papasukin mo. Ako. Papasukin mo ba ako hindi? Walang IE, bawal pumasok. Pangit. Ta. Anong ginagawa niyo diyan? Sino kayo? Ikaw ba ang manager dito? Tingnan mo nga to. Kaibigan ko to, ang segundo senyorito ng mga palasyos. Pinagbabawalan kaming pumasok ng gwardiya nyo. Anong trip nyo? Segundo senyorito, pakalmahin niyo po ang sarili ninyo. Tangto, bulag ka ba? Ito si segundo senyorito ng mga palasyos. Anong ay pa? Segundo senyorito, huwag magalit. Sisibakin ko to ngayon din. Sinong may ganang umalma sa'yo? Hindi na to makakatrabaho sa buong San Andres. Hindi naman kailangan dumating sa ganyan, di ba? Segundo senyorito, sa mga hampas lupang ganyan, huwag kayo masyadong mabait. Sino mang gumali sa inyo, ako mismo ang unang babangga. Mula ngayon, akong si Lirong Guang. Ang magiging tapat ninyong alalay. Susunod na lang ako sa inyo, kayo ang bahala. Aba, Brother Lin, unang araw mo pa lang sa trabaho. May sip-sip ka na agad. Astig. Segundo senyorito, unang araw niyo pa lang, nagpapakita na agad ako ng katapatan. Siguradong promotion at reason na agad ang kapalit nito. Henyo talaga ako. Tol, ang galing mo. Mula ngayon, ikaw na ang Chief Security Officer. Sahod mo, 50,000. Senyorito, ito, Bakit? Hindi ba dapat inaangat ang mabubuting empleyado? Bakit? Itataas ko ba yung mga sip-sip? Hoy, taba, tara. mahilig kang sumipsip, no? Ito na ba ang opisina ng chairman? Boss Lin, ngayon lang ako nakatapak sa ganitong kaalta na lugar. Pagsunod sa'yo, pa akong sinuwerteng pinagpala ng langit. Anong meron dito? Segundo senyorito, ito po ang mga dokumento ng kumpanya. Na kailangan ninyong pirmahan agad. Pakibasa po. Lahat ng ito, ako ang pipirma. Pero wala naman akong alam. Nasaan si ate? Nasa labas po si senyorita para sa isang napaka-importanteng negosasyon. Mga dokumento, pirmahan na. Taba, anong gagawin natin? Kilala ko tong mga papel na to. Pero sila, hindi nila ako kilala. Pirmahan mo na lang ng walang basa. Tigil. Baka magkamali ako. At sabog din ako. Segundo senyorito, may problema po ba? May ikinakatagpo po ba kayo? Wala. Pipirmahan ko na. Kasi wala pa akong almusal nang hihina ako sa gutom. Baka naman pwedeng kumain muna tayo.
Boss Lin, di ba kanina mo lang nilantakan? Yung 4 na malalaking siopaw, 2 bicho-bicho, 2 itlog, at 1 basong tao. Manahimik ka nga. Sige po, segundo senyorito. Segundo senyorito, pasok po ba sa panlasa ninyo ang mga ito? Pasok. Sobrang pasok. Sige po, kain na kayo. Pagkatapos ay ipagpatuloy na lang po natin ang pagpirma. Teka lang. Ay, nga pala. Segundo senyorito, mayroon pa po ba kayong kailangan? Segundo, nandito si Liu Tsui ng pamilyang Liu. May negosyong nais talakayin. Nasa bisita siya. Ayos. Buti naman. Tara na. Hoy, Tabachoy, ikaw ang pumirma niyan. Ha? Tara na. Ako? Haha. Ako pipirma? Haha, ako pipirma. Anong nangyayari sa'yo? Para kang nakakita ng multo sa itsura mo. Buti na lang dumating ka. Kung hindi, patay na ako. Ang totoo, naparito ako para paunang pag-usapan. Yung tungkol sa pakikipagsosyo natin sa palasyos. Lumabas kasi si ate. Baka pwedeng hintayin na lang natin siyang makabalik. Ano na sa Di ba isa ka rin namang palasyos? Pareho lang yun kung sa'yo ko sasabihin. Dati kasi puro lang ako kain, inom at laro. Itong mga bagay na to, wala talaga akong kaalam-alam. Okay lang yan. Ipaglibot mo na lang ako rito. Sige, walang problema. Tara. Mukhang okay naman. Siyempre naman, ang Palacios Group of Companies. Ay isa sa mga nangungunang kumpanya dito sa San Andres. Zhao Lingling, gusto mo pa bang magtrabaho? Kung ayaw mo, lumayas ka. Sir, nagkasakit po ang nanay ko sa probinsya. 2 araw lang ang paalam. Bakit hindi payagan? Magpaalam, managinip ka. Lahat dito, overtime. Wala kang choice kundi mag-overtime. Basta. Araw-araw akong nag-overtime hanggang alas 2. Pati sa Linggo, pumapasok para mag-overtime. Yung 5, tapos nag-reset na. Ano ngayon? Makinig kayo sa akin. Kung ayaw nyo na magtrabaho, mag-impake na kayo at lumayas dito. Anong pinagsasabi mo? Tumigil ka nga. Senyorito, anong ginagawa nyo rito? Anong nangyari dito? Gusto ko lang naman pong umuwi para alagaan ang nanay kong may sakit. Pero hindi ako payagan ng manager. Hindi po ganoon, senyorito. Kasi po, at saka, malaki naman po ang binibigay ng kumpanya sa kanila. Nagsisinungaling ka. Halos kalahating taon na ako dito. Nakailang benta na ako. Pero ni singkong duling nala akong nakitang komisyon. 3,000 lang ang sweldo ko kada buwan. Dito pa lang. Halos hindi na ako makakain. Dahil yan sa wala kang kwentang empleyado, bakit hindi mo isipin? Kung nagpupursigi ka ba? Senorito, huwag kayong makinig yan. Hindi niya binibigay ang komisyon namin. Panay ang gaslight niya sa amin at nang mabastos pa ng mga babaeng katrabaho. Ang dami naming kasamahan na napilitang umalis dahil sa kanya. Ama, ninanakaw niya rin ang pundo ng kumpanya para sa sarili niyang bulsa. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi po, senyorito. Huwag kayong maniwala sa mga sinungaling na yan. Puro pantitira lang yan. Malisyosong akusasyon, senyorito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Hindi na kailangan. Iimbestigahan ko to kapag napatunayan totoo. Mapapahamak ka sa akin. Mga bantay, Senyorito, patawad. Nagkamali po ako, senyorito. imbestigahan ng mabuti lahat ng pangbubulang niya sa kumpanya. Alamin kung magkano ang ninakaw niya. Pagsisinungaling ko siya. Hanggang sa huling sentimo, may interes pa. Senyorito, hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Mahalaga ako sa Palacios Group. Kapag wala ako, siguradong magkakaroon ng malaking problema. Walang taong hindi napapalitan ng mundo. Ilabas niyo yan. Senyorito. Ay, Pasensya na. Hindi kami masyadong naging makatarungan ng ate ko noon. Pinahirapan namin kayo. Pero siguro ko sa inyo, ito na ang huling beses. Bilang pambawi sa susunod na buwan, lahat tayo ay all expenses paid trip abroad. At ngayong buwan, doble ang sweldo at bonus. Isang araw pasok, isang araw pahinga. Hindi importante ang trabaho, ang importante masaya tayo. Mabuhay si Segundo Senyorito. Iba ka talaga, napahanga mo ako. Pare-pareho lang tayong tao. Walang mas mataas o mababa. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Oh, sige. CJ, nakuha ko na. Kontento ako sa pinakita mo kanina, tungkol sa partnership natin. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. May asikasuhin pa ako. Mauna na ako. CJ. Sige, magtrabaho na kayo ulit. Sibat na habang walang nakatingin. Undi yung tambak na papeles sa opisina. Siguradong sa sakit ulo ko kakatingin doon. Ate, anong problema? Tinanggal mo si Manager Wang. Bakit di ka man lang nagpaalam sa akin? Aba, tao yun, ganit siya at napakarumi ng record. At gusto kanyang kupitin ang pera ng kumpanya. Malibang tanggalin siya. Wala akong pakialam. Ako ang dapat dumaan sa pagtanggal. Masyado kang padalos-dalos. Hindi mo kasi nakita ang eksena. Uminit talaga dugo ko sa kanya. Wala kang kaalam-alam kung gaano siya kagarapal.
Proseso to, patakaran to. Mas mahalaga pa ba ang patakaran sa tao? Sa konsensya? Wala akong pakialam kung ano pa yan. Napaka-importante ng tao sa kumpanya. Kung gusto mong manatili ng maayos sa pamamahay na ito. Sa araw na to, ibalik mo siya. Ayoko. Kahit na bumalik ako sa dating buhay ko pa. Hindi ako gagawa ng bagay na labag sa konsensya ko. Ikaw talaga. Segundo senyorito, gising na kayo. Itong almusal ay, Segundo senyorito, si senyorita po kasi. Maaga pa lang, siya na mismo ang naghanda niyan para sa inyo. si ate. Kagabi, naging masyado pong mainit ang binitiwang salita ni senyorita. Alam niyang hindi ka pa kumakain. Kaya, maagang-maaga, inihanda niya yan para sa'yo. Pumunta na siya sa opisina. Huwag mo nang dibdibin. Busisi lang sa kumpanya. Mayroon din naman daw po siyang pinagdadaanan. CJ. Ay, ko na. Saich po, baba na muna ako. Hoy, Hoy, Ginhaw. Nakaalot na ako ng oras para sa collab sa Palacios. si ate na lang kausapin mo dyan. Nakita mo naman ang nangyari kahapon. Wala talaga akong masyadong alam. Alam kong iyan ang sasabihin mo, pero kaya kitang gabayan sa proyektong to. Siguradong hahanga ang ate mo sa'yo. Kaya, ano? Kailan tayo mag-uusap? Mamayang gabi na lang. Hintayin mo na lang ang tawag ko. CJ. Senorita Liu, hindi ko inakalang alam mo ang lugar na to. Anong meron sa lugar na to? Nagulat lang ako. Ika'y senorita ng mga Liu. Hindi ko akalain na kumakain ka rin sa mga karinderya at tusok-tusok sa kalsada. Tulad nga ng sinabi mo, pareho lang tayong lahat. Para sa akin, napakaganda ng lugar na to. Nga pala, Ano ito? Ang grupo ninyong Liu nakipag-alyansa sa ilang higante. Para magtayo ng isang malaking proyekto dito sa San Andres. At ibibigay niyo sa Palacios Group of Companies para gawin. sa mas tumpak na salita, ibibigay sa'yo. Ay, naku. Ito. Pero, Naku, ayos na ang lahat. Formalidad na lang ito. Ano sa tingin mo? Hindi naman ito mahirap para sa'yo, di ba? malaking biyaya mo sa akin, Senorita Liu. Kailanman ay hindi ko ito malilimutan. Ito ay kagustuhan ng aking lolo. Pero, gusto rin kita. Kung gayon, para sa matagumpay na pagtutulungan. Cheers! Ngayong gabi, sasamahan kita hanggang lasing. 100 bote ng beer. Tara. Tagay. Sigs pa, inom pa. Hoy, Senorita Liu, tama na yan. Lasing na lasing ka na talaga. Sinong may sabing lasing ako? Ay. Senorita Liu. Di ka naman pala marunong uminom, nagpupumili ka pa. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita pa uwi, Senorita Liu. Bahala na, sa bahay na lang muna kita dadalhin. Itong senorita na to, wag na lang uminom kung hindi naman kaya. Hay naku. Linyi, ako. Ate, hayaan mo kong magpaliwanag. Ate, pakinggan mo ko. Ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Siya si Liu Xue, ang senorita ng angkan ng mga Liu. Nakilala mo na siya dati. Nalasing lang yan. Hindi ko alam kung saan siya nakatira kaya inuwi ko muna dito. Wala ka nang kailangang ipaliwanag. Gusto lang kitang paalalahanan muli. Sa susunod na gagawa ka ng ganito, huwag na huwag dito sa bahay. Ate, totoo lahat ng sinasabi ko. Sasabihin ko na dapat sa'yo. Nakipag-alyansa ang angkan ng mga Liu sa ilang higante sa Shangjing para magtayo. Ang Palacios Group ang mamumuno sa proyekto rito sa San Andres. Ang kikitain sa proyektong to ay mas malaki pa sa pinagsamang tubo ng kumpanya natin sa loob ng 5 taon. Totoo ba yan? Totoo lahat ng sinasabi ko. Napakagaling. Kung makukuha nga natin ang deal na ito. Kaya aakyat na ang Palacios Group sa tuktok ng San Andres. Ikaw ang may gawa nito. Ate, maliit na bagay lang naman ang naitulong ko. Mas magaling ka pa ring mamuno. Bolero. Ate, huwag ka nang magalit please. Nasa kwarto pa si Liu Xue, walang malay sa kalasingan. Para masungkit ang deal na ito. Dinuro ko talaga siya sa inuman. Baka pwedeng tawagin mo si Mayor Doma. Para may magbantay sa kanya. Ah, ganon. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ate, huwag mo naman akong asarin ng ganyan. Wala talaga kaming relasyon. Ang totoo niyan, ang taong pinapahalagahan ko ay Sino? ikaw.
Ang totoo, ikaw ang taong pinapahalagahan ko. May mga bagay ako na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ang tagal na nating magkakilala. Ang dami na nating pinagdaanan. At sa hindi ko namamalayan, nahulog na ang loob ko sa'yo. Bobo kang bata ka. Anong pinagsasabi mo? Ate mo ako. Ate, peke lang ang pagiging magkapatid natin. Ako si Linyi. Ako yung hinire mo para magpanggap na si Ginhaw. Alam mo, kung wala ka, malamang habang buhay na akong isang hamak na delivery boy. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang tumulong sa akin na iligtas si Mama at ipinakita mo sa akin ang mundong hindi ko dapat sana marating. Huwag kang ganyan. Malaki rin ang naitulong mo sa akin. Ate, sa mundong ito, ikaw lang ang laman ng puso ko. Wala nang iba pang makakapasok sa paningin ko. Totoo yan. Sumusumpa ako kung may halong kasinungalingan to, tamaan nawa ako ng kidlat. Hindi ako. Ayoko marinig ang ganyang sumpa. Ibig bang sabihin sinasagot mo na ako? Jason, depende yan sa magiging pagpapakita mo ng tapat na pagsisikap. Sisiguraduhin ko, magsusumikap ako para maging karapat-dapat sa'yo. Sige na, gabi na rin naman. Ngayong gabi. Magpahinga ka na muna. Iutos ko sa mayordoma. Naihanda ang isang guest room para sa'yo. Pasensya na sa abala. Hindi ito abala. Si Linny ay impostor na nagkukunwaring segundo senyorito. Sabi ko na ang tagal ko na siyang kilala. Minsan noon, wala akong narinig na konektado siya sa angkan ng mga palasyos. Ibig sabihin, peking tao lang talaga, yan na inarkila ni Kinyanran. Linny, isa kang simp na simp. Ngayong umasenso ka lang, gusto mo na akong itapon. Kung di ka akin, huwag sisihin ako. Dad, may gustong makipagkita sa'yo. Sino? Pasok. Sino siya? Ang babaeng ito ay si Liu Jing. Siya ang ex-girlfriend nung impostor na yun. Si Linyi. Ek ang segundo senyorito, President. Meron ako dito. Recording ng usapan nila ni Kinyanran. Tungkol ito sa tunay na pagkatao ni Linyi. Sa oras na ikalat natin to, isa itong pasabog na balita. Sinisigurado ko sa inyo, sisirain nito ang buong angkan ng mga palasyos. Bakit mo kami tinutulungan? Yang si Linyi, tatata lang yan, na sumusunod-sunod sa kinuon. Pero ngayong nagapera na siya, gusto na niya akong palayasin. Kung hindi ko siya mapapasakin, wawasakin ko na lang siya. Pero, Six, sabihin mo, magkano ang hinihingi mo para sa hawak mong recording? 1,000,000. Six, deal na yan. Ate, ang ganda mo ngayon. Bola. Senyorita, segundo senyorito. Ligtas na naihatid si senyorita, Liu Tzu, sa kanyang tahanan. Nag-iwan siya ng mensahe, pirmado na ang deal. May ipapadalang opisyal na kinatawan para sa susunod na hakbang. Sige, nakuha ko. 8. Sa laki ng nagawa kong pabor sa'yo, wala ba akong reward? Eh ikaw? Anong klaseng reward ba ang gusto mo? Nagtapat na ako ng nararamdaman sa'yo. Pwede bang? Sagutin mo na ako ng diretsyo. Tama na. Gusto mo ng diretso kong sagot. Tingnan natin sa performance mo. Kung ganun, itetake ko na yan bilang mo. Hello? Ano? Paano nangyari yon? Sige, nakuha ko na. Aayusin ko kaagad to ngayon din. Anong nangyayari, ate? Nalik ang pagkatao mo. Kagabi. Yung usapan natin tungkol sa totoo mong katauhan, ewan ko kung paano. Pero may nag-record at pinost sa social media. Kumakalat ngayon ang mga baho mo sa internet, bagsak ang stocks ng kumpanya. Nagkakagulo na ang lahat. Paanong nangyari ito? Sino ba talaga ang nasa likod nito? Senyorita Palacios, nakita mo na ang balita online, hindi ba? Malamang ngayon, napakasaklap na ng sitwasyon ninyo. Sonpeng, ikaw ba ang nasa likod ng kalokohan to? Walang lihim na hindi nabubunyag. Kung naglakas loob kang, pagkapan si Linyi na magpanggap bilang kapatid mong si Ginhaw, dapat alam mo na dating tayo sa araw na to. Ano ba talagang gusto mo? Sinira mo ang pamilya namin. Ito pa lang. Ang simpleng ganti ko sa inyo. Sabihin mo na, ano nang pakay mo? Kinyanran, sinamba kita noon, pero minata mo lang ako. Ngayon, sisiguraduhin kung wala ng urungan ang pagkawasak ng pamilya ninyo. Magbigay ka na ng kondisyon. Hintayin mo ang location ko mamayang 8, ikaw lang. Kapag di ka sumipot, magpapatawag ako agad ng presscon. Kung anong kababalaghan ninyo ng lalaking yang si Linyi, ilalantad ko lahat. CJ, pumapayag ako. 8. Sunpeng, walang kwentang tao yan. Isa itong pag-ibong. Huwag kang pupunta. Kung di ako pupunta bukas, sasabihin niya sa lahat. Yung tungkol sa pagpapanggap mo sa kapatid ko. Hindi kakayanin ng Palacios ang ganitong iskandalo. Kung di ako makabalik, siguraduhin mong ingatan ang Palacios. Ang habang buhay na pawis ni Itay, dito pwedeng masira sa kamay ko. Pero, Tama na. Pupunta na ako sa kumpanya ngayon din. Huwag kang susunod ngayong gabi. Harapin ko muna si Sonpeng.
Di ako makapaniwalang naglakas loob ka talagang pumunta. Tigilan mo ko sa kadramahan. Anong gusto mo? Kinyanran. Alam mo ba kung bakit sukang-suka ako sa'yo? Kasi kahit kailan, sa harap ko. Lagi mong ipinapakita ang sama ng ugali mo. Dapat naisip ko na, tunoon pa, na yang si Kinhaw, impostor. Pero dahil nandito ka na, bago kita patayin, ipapaunawa ko sa'yo. Gusto mo bang malaman kung sino ang nagbigay sa akin ng recording? Sino? Lumabas ka na. Ikaw? Yang si Lingi, isang simp na simp. Simpleng tutang sunod-sunuran ko lang dati. Ngayong senyorito na siya ng palasyos, hindi na niya ako pinapansin. Kung di ko siya mapasa akin, sisirain ko na lang siya. Sa totoo lang, noong araw na yun sa palasyos, narinig ko ang usapan ninyo ni Lingi. Kaya ko sinabi ang bagay na to sa mga son. Akala ko noon, simpleng problema nyo lang yun. Kaya mabait kitang pinatira sa palasyos. Dapat pinalayas na kita noon pa. Tumigil ka na sa kakadrama. Sa totoo lang, Kinyanran, nakipag-ugnayan na ako sa ilang pinaka-influential na media. Sa oras na ilabas ko impormasyong fake si Lingi, abangan ang pagbagsak ng Palacios Group at kahihiyan. Sa tingin ko, di mo rin gustong mangyari yun, di ba? Magkano bang pera ang gusto mo? Ano sa tingin mo? Niloko mo ko papunta dito. Para lang perahan at ay blackmail ako, di ba? Alam ko, nasante pamilya nyo, block na lahat ng networks. Hirap ka yun. Magkano? Gusto ko ng 80% ng Palacios Group of Companies. Nagbibiro ka ba? Walang nagbibiro. Sinasabi ko sa'yo, di lang 80% ng kumpanya. Bukod dito, papakasalan mo rin ako. Magiging asawa kita. Anong pinagsasabi mo? Sabi ko pakakasalan mo ako. 2 kondisyon, walang mintis. Kung tatanggihan mo, alam mo na ang mangyayari. Senyorita Palacios, ano sa tingin mo? Pwede kitang bigyan ng pera. Pero ang Palacios Group, hindi pwede. Pinaghirapan yan ng papa ko. At ang pakasalan ka, kalokohan yan. Itong 2 hinihingi mo. Huwag mong pangarapin. Huwag kang makapal ang mukha. Kung tama ako ng hinala, amihan ng shares ng Palacios Group ngayon. Nasa kamay na ng impostor na yan si Lingi, hindi ba? At mukhang gusto ka niya. Anong balak mo? Senyorita Palacios, bakit ba ang tanga-tanga mo? Basta kontrolado kita. Yung simp na impostor na yun, luluhod sa kagustuhan ko. Pagdating ng araw, buong Palacios Group, akin pa rin. Kayo talaga, Sanpeng. Anong gagawin mo? Dahil tinanggihan mo ang alok ko, huwag mo akong sisihin. Hulihin niyo siya. Bitawan mo ako. Pakawalan niyo si Kinyanran. Tingnan mo ang sitwasyon mo ngayon. Nahulog ka pa rin sa mga kamay ko. Hindi ka ba natatakot magsumbong sa pulis? Bubulukin kita sa kulungan. Pulis? May kinatatakutan ba ako? Dahil naawa ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo ang isa pang sikreto. Hindi ba't hinahanap mo yung kapatid mong lalaki na si Kinhaw na naglaho? Yang kapatid mong si Kinhaw, patay na. Pinapatay ko siya. Ano nang sinabi mo? Ikaw ang pumatay sa kanya? Yang tangang kapatid mo, ipinapatumba ko. Sinisino ba naman kasi siya para kalabanin ako? Kasalanan niya to, masyado siyang mayabang. Narapat lang sa kanya. Ikaw pala. Demonyo ka. Papatayin kita. Babayaran mo ang buhay niya. Tama, ako nga. Ang plano ko, patayin siya, tapos pakasalan ka. Lahat ng ari-arian ng mga palasyos, magiging akin ng walang kahirap-hirap. Di ko inaasahang may impostor kang dala. Pero ayos lang, nasa mga kamay kita ngayon. Lahat ng sa palasyos, magiging akin din sa huli. Walang hiya. Demonyo ka. Masahol ka pa sa hayop. Sana mabulok ka sa impyerno. Papatayin kita. Nasa ganyan ka ng kalagayan, paano ka makakapaghiganti? Ngayon, tawagan mo agad yung impostor na yan. Punta mo siya dito. Mamatay ka. Mamatay man ako, hindi kita pagbibigyan. Huwag kang makalala, hindi ganoon kadali ang mamatay. Ipilitin kitang mamatay. Ako na lang. Hindi mo na kailangang tumawag. Nandito na ako. Lingi, Huwag kang lumapit. bakit ka pumunta? Lumayo ka na. Umalis ka na. Huminahon ka. Habang nandito ako, walang sino mang makakasakit sa'yo. Ang tapang mo, tol. Nag-isa ka lang na sumugod dito. Ikaw nga. Lahat ng to ay pakana ng pamilya Son. Lingi, kasalanan mo ang lahat. Akala mo kung sino kang dakila.
Nagpanggap ka lang na tagapagmana. Iwan mo na ako agad. Walang ganyan. Kung hindi kita mapasa kanya, walang ibang makakakuha sa'yo. Tumigil ka sa kadaldalan. Nandito ka na, kaya diretso na tayo sa punto. Nasa poder ko ngayon si Kinyanran. Kung gusto mo siyang mabuhay, isalin mo sa akin lahat. Shares mo sa Flash Group Office. Huwag. Lingi, huwag mong gawin to. Tumahimik ka. Pigilan mo siya. Huwag mong saktan si Yanran. Gusto mo ng shares sa Palacios. CJ, pakawalan mo lang si Yanran. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Hindi pwede, Lingi. Hindi mo pwedeng gawin to. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Manahimik ka. Hindi ko akalain. Isa ka lang palang delivery boy pero napakadrama mo. Ha? Ito na ang kasulatan ng pagsasalin ng shares ng Palacios. Pirmahan mo na ngayon. Pirmahan mo diyan gamit ang pangalan ni Kinhao. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin to, Lingi. Huwag kang pumirma. Huwag kang pumirma. Ang Palacios Group of Companies pinaghirapan yan ang buong buhay ng daddy ko. Hindi pwedeng mawala lang to ng dahil sa akin. Okay na, tapos na ang lahat. Akala ko hindi na kita makikita. Panatag ka na, nandito na ko. Wala nang gagalaw sa'yo kahit isang daliri. Dalawang demonyo kayo. Papatayin kita. Lingi. Lingi, laban lang ha? Laban ka dyan, Lingi. Nakapatay ako. Lingi, huwag kang ganyan. Lingi, gising na. Lingi. Tatawag na ako ng ambulansya. Basta ligtas ka, okay na ko. Sabi ko sa'yo, hindi ako papayag na may manakit ulit sa'yo kahit kailan. Lingi. Bumangon ka. Lingi. Dos? Kailan magigising si Lingi? Miss Palacios, critical ang tama kay MR Lin. At medyo natagalan din bago siya nadala rito sa ospital. Nalagpasan na po natin yung crucial time para magamot siya. Sa ngayon, malalim pa rin po ang koma niya. Hindi pa siya nagkakamalay. Hindi pwede ganyan. Dosi, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mong iligtas siya. Kailangang magising siya. Kahit magkano pa ang gastusin, okay lang. Senyorita Palacios, pwede niyo pong subukan na kausapin siya palagi. Ikwento niyo sa kanya yung mga pinagsamahan niyo. Baka sakaling may maging reaksyon siya at magkaroon ng milagro. Pero, kailangan niyo pa rin pong maging handa. Lingi. Naaalala mo pa ba? Yung una nating pagkikita. Noong panahong yon, gusto lang kitang pagpanggap na kapatid ko. Para mailigtas ang kumpanya. Pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, natuklasan kong nahulog na talaga ang loob ko sa'yo. Gusto kitang makasama. Kaya pakiusap. Gumising ka na, please. Nakikiusap ako. Ang tanga mo, bakit mo sinalo ang saksak para sa akin? Huwag kang mag-alala. Lahat ng nanakit sa'yo. Hindi ko palalampasin kahit isa. Sina Sanping at Liu Jing. Nakakulong na sila. At tungkol sa pagkatao mo. Sinabi ko na sa lahat. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Liu ang nag-aasikaso ngayon sa kumpanya. Siguradong matatag na ito. Nga pala, inilipat ko na rito ang mama mo. Hindi ko.
Sinabi ko sa kanyang nasaktan ka. Sabi ko pa sa kanya, ako ang magiging manugang ng pamilya Lin. Linyi, gumising ka na, please. Yan Ran. Sabi ko na, magigising ka rin. Hindi pa kita napapakasalan. At nagkakaroon ng maraming chubby babies. Paano ako susukong mamatay? Nakaratay ka na riyan, wala ka pa ring modo. Ang makilala ka. Ang pinakamaswerteng nangyari sa buhay ko. Ang hangad ko lang ay ang puso mo. Hanggang sa pumuti ang buhok ko. Hewan.